Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako si Lisa Mote, samahan niyo po kami sa balitaan sa pantalan sa loob ng 30 minuto. Hatid sa inyo ang mga kaganapang ating nakalap sa loob at labas ng pantalan. Simulan na natin ang balitaan. Sa ulo ng mga nagbabagang port balita, kauna-unahang K9 Academy sa Southeast Asia bubuksan na sa unang quarter ng susunod na taon. Philippine Ports Authority, matagumpay na binuksan muli ang Piang Copedec 10th International Conference. Dalawang pasahero na bigyan ng tulong medikal ng Port Management Office ng Misamis Occidental o SAMIS. Port Management Office ng Western Leyte Biliran tumanggap ng plaque of recognition mula sa Philippine Coast Guard District Eastern Visayas. Port Management Office ang Mindoro at DENR Mimaropa sinulong ang pag-utos sa mga aplikante ng permits na magtanim sa bisa ng Memorandum of Agreement. At abangan ang mga lugar na napuntahan ng #papasyal tayo at tunghayan ang isang masarap na kainan sa Clark, Pampanga sa Lafang Season 2. Yan at marami pang iba dito lang sa PPA Ngayon. Para sa unang balita, Philippine Ports Authority General Manager Jason Tiago pinangunahan ng inspeksyon ng kauna-unahang K9 Academy sa Southeast Asia na bubuksan sa unang quarter ng 2024. Ayon kay GM Jason Tiago, ang konstruksyon ng nasabing academy ay nasa 75% at isa itong magandang pagkakataon na magkakaroon na ang Philippine Ports Authority ng sariling training ground para sa mga K9 units na malaking tulong para masiguro ang seguridad ng mga bagahe at pasahero sa ating mga pantalan. Si Paulo Salamatin para sa kabuuang detalye. Nagkaroon ng surprise visit sa Philippine Ports Authority General Manager Jason Tiago noong nakarang linggo upang suriin ang patapos ng konstruksyon ng kauna-unahang K9 Academy sa Barangay Dolores, Mabalacat, Pampanga. Ang K9 Academy ay isang joint project sa pagitan ng PPA at ng Philippine Coast Guard na magsisilbing tahanan ng humigit kumulang 128 na K9 dogs at 100 handlers oras na ito ay matapos. Nagsimula kasi itong ideyang ito na pagtatayo ng K9 Academy sa pagtutulungan ng Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority dahil una nakita natin na sa matagal na panahon ay gumagastos ang PPA ng serbisyo para sa K9 units mula sa mga pribadong service provider. At naisip natin nung panahon ng panahon sa panunungkulan ng dating DOTR Secretary Arto Gade na baka mas maganda na mag-develop tayo ng sarili nating programa para sa K9 units para maging sustainable yung program. Masisiguro ng K9 Academy ang paghahatid ng wasto at kalidad na training at techniques na kinakailangan ng bawat K9 dogs pagdating sa pag-enhance ng skills, breeding, maintenance, maging ang kani-kanilang mga pangangailangang medikal. Well, generally speaking, mukhang okay naman yung progreso ng construction. Although may napansin tayo na may mga kailangang ayusin at i-improve sa pag-i-implement ng construction ng project. May nakita tayo na mga kakulangan pa rin doon sa pasilidad na nagbigay abiso na tayo sa engineering ng office ng PPA para ma-address yung mga kulang na pasilidad. So, nakikipag-coordinate naman tayo sa Philippine Coast Guard kung ano pa ang kailangan nila kasi para sa operasyon, gusto natin na pag nagsimula ng maging operational itong K9 Academy, magiging komportable hindi lamang yung mga K9 natin, kung hindi pati yung mga trainers nila, pati yung mga official natin ng PCG na magtatao dito para ang nasabing pasilidad ay may kakayahan na makapag-produce ng mga pinakamaasahang K9 units pagdating sa search and rescue, bomb threat detection at fugitive apprehension. Maliban sa PPA Port Police at PCG, ang K9 Academy ay bukas din sa pagtanggap ng mga aplikante mula sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Inaasahan namang magiging operational ang nasabing pasilidad sa first quarter ng 2024. Paulo Salamatin para sa PPA TV. Para sa iba pang balita, Philippine Ports Authority matagumpay na binuksan ng week-long 10th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries o Piang Copedec nitong ika-9 ng Oktubre ngayong taon. Ang international conference ay pinangunahan ng ating butihing General Manager Jason Tiago, Piang President Francisco Esteban Leffler at Chairperson International Organizing Committee na si Freddy Wentz na nagtagal ng 5 araw sa PICC Pasay City.
Ang kumpletong detalyo ibabahagi sa atin ni Lucy Valdez. Naging makasaysayan ang pagbubukas ng 10th International Conference ng Coastal and Port Engineering in Developing Countries o COPEDEC na idinaos sa Pasay City mula ika-9 hanggang ika-13 ng Oktubre sa pangunguna ni na PPA General Manager Jay Santiago, International Organizing Committee Chairperson Freddie Wenz at PIANG President Francisco Esteban Leffler. Ito ang unang face-to-face conference matapos ang 3 taon na pagkaantala dahil sa COVID-19 pandemic. Muling nagkasama-sama ang humigit kumulang 200 na mga kinatawan at eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo upang talakayin ang bagong kaalaman at teknolohiya sa larangan ng coastal at port engineering. Ayon kay GM Santiago, ang COPEDEC ay isang magandang oportunidad para sa mga Pilipinong port engineers na matutunan ang mga makabagong pamamaraan sa waterborne infrastructure upang tiyakin na ang ating mga pantalan at pasilidad ay handa sa anumang hamon ng pagbabago ng klima at maging carbon neutral. This year's theme is Enhancing Waterborne Transport and Sustainable Coastal Development, just in time, because I am proud to say that the Philippine ports continue to be among the strongest in Southeast Asia, as reflected in the 2022 Ports Performance Ratings. I encourage each and every one of you to actively participate, to share your knowledge, and to engage in meaningful dialogue. Let us learn from one another, drawing on our diverse perspectives and experiences. Samantala, pinasalamatan ni PIANG President Francisco Esteban Leffler ang PPA Local Organizing Committee sa matagumpay na pagsasagawa ng COPEDEC at ang mainit na pagtanggap ng Pilipinas pagkatapos ng 40 taon mula nang una itong inilunsad noong 1983 sa Sri Lanka. Ipinahayag din niya ang kanyang paghanga sa lahat ng mga bumubuo ng working committee sa maayos na pag-organisa ng conference na ito. Sa loob ng 5 araw, isinagawa ang iba't ibang aktibidad tulad ng plenary, breakout session at technical tour na naglalayong talakayin ang mga aspeto ng pagpaplano hanggang sa pamamahala ng mga pantalan gamit ang scientific principles. Isinagawa rin ang cultural night upang maipakita ang mayamang kultura nating mga Pilipino sa larangan ng entertainment. Kabilang sa nagtanghal ay ang PPA Head Office Tugsayawit, Banda Kawayan at PPA Himig Daungan Koral. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pag-host ng PPA sa COPEDEC. Ipinakita lamang nito ang kakayahan ng Pilipinas na magdaos ng mga mahalagang internasyonal na pagtitipon at ang dedikasyon ng Philippine Ports Authority na pag-ibayuhin ang ating relasyon sa iba't ibang personalidad sa industriya ng pantalan para mapalakas ang ating kooperasyon at pakikipagtulungan na may layuning higit na mapaunlad pa ang ating mga pantalan. Lucy Valdez para sa PPA TV. Dumako naman tayo sa Ozamis. Isang senior citizen at isang guro ang nabigyan ng atensyong medikal ng Port Management Office ng Misamis Occidental, Ozamis. Agad na respondihan ang mga pasahero at nabigyan ng tulong at naihatid gamit ang PPA patrol sa malapit na ospital para sa medikal na lunas. Para sa iba pang detalye, ihahatid sa atin ni Michelle Cruz. Isang senior citizen na nasa 71 taong gulang ang agad na narespondihan at nabigyan ng assistance mula sa PMO Misamis Occidental Ozamis nitong Oktubre 8, 2023. Naka-duty sina Port Police Officers Alvin N. Sarabia at Jeff C. Satore nang makatanggap sila ng tawag mula sa tripulante ng Kokalyong vessel na nanghihingi ng tulong at agad nila itong narespondihan sa taas ng barko kung saan naabutan nila si Lolo Severino Mabuyo na nahihilo at nahihirapang huminga dahil sa alta presyon. Si Lolo Severino ay bumabiyahe ng mag-isa pauwi sana ng Cebu City nang mangyari ang insidente bago pa makaalis ang barko sa pantalan ng Ozamis. 2 araw ang nakalipas itong Martes, ika-10 ng Oktubre 2023, isa namang gurong ginang na nasa 59 na taong gulang ang nabigyan ng tulong mula din sa PMO Misamis Occidental Ozamis. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng PMO Misamis Occidental Ozamis sa pamamagitan ng on-duty port police officers sa isang tawag ng tulong mula sa tripulante ng Daima vessel at naabutan nila si Ginang Jocelyn P. Rocha na lubhang nagdurugo ang
ilong nang dahil sa alta presyon. Si Ginang Rocha ay isang guro ng pampublikong paaralan sa Libertad, Lanao del Norte at lula ng Roro vessel upang umuwi sa kanyang tirahan sa Ozamis City. Sa dalawang magkaibang nabanggit na insidente, parehong mabilis na narespondihan ng mga port police officers ng PMO Misamis Occidental Ozamis at nabigyan ng assistance gamit ang PPA patrol vehicle upang maihatid agad sa ospital ang mga nasabing pasahero at mabigyan ng karampatang medikal na lunas. Malaki ang pasasalamat ng PMO Misamis Occidental Ozamis sa mga tumulong na mga tripulante at agarang pagkontak sa Port Police Division upang iligtas ang buhay ng mga nasabing pasahero at umaasang patuloy ang pagtutulungan sa pagbibigay ng mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Michela Cruz para sa PPA TV. Tutukan ang iba pang mga may init na balitang pampantalaan sa aming pagbabalik. What's the popping word mga pops? Alam niyo ba kung anong private port? First, let's spell it out. 2 words. P-R-I-V-A-T-E. Private. P-O-R-T. Port. Ang private port ay isang port na pagmamayari at pinapanatili ng isang pribadong entity. Maaari itong commercial o di-commercial depende sa permiso na may bibigay ng PPA. Private port. That's what's popping! Samantala, Port Management Office ng Western Biliran Leyte nakatanggap ng Plaque of Recognition mula sa Philippine Coast Guard District Eastern Visayas. Ang Plaque of Recognition ay dulot ng hindi matatawarang tulong at suporta na ibinigay ng PMO Western Leyte Biliran sa mga naging proyekto ng Philippine Coast Guard District Eastern Visayas. Si Anta Roquin para sa kabuuang detalye. Binigyan ng pagkilala ng Coast Guard District Eastern Visayas ang PMO Western Leyte Biliran at Terminal Management Office ng Maasin na nakapagbigay ng kontribusyon at nakatulong sa tagumpay ng mga programa nito sa isinagawang Stakeholders Night sa Carlosta Hotel, Barangay Cogon or Moc City, Leyte. Kaugnay na kanilang ika-12 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Coast Guard District Eastern Visayas noong Oktubre 6 taong kasalukuyan. Ayon kay District Commander CG Como Romeo P. Pulido Jr., ang selebrasyon na ito ay ginanap upang kilalanin ang mga individual at mga ahensya ng pamahalaan na ginampanan ang kani-kanilang mga tungkulin na nakatulong upang makamit ng distrito ng PCG sa Eastern Visayas ang kanilang misyon simula Setyembre 2022 hanggang Setyembre 2023. Dahil sa hindi matatawaran na serbisyo at walang sawang suporta na ipinakita at binahagi ng PMO Western Leyte Biliran na pinamumunuan ni Port Manager Bernard C. Caliedo sa ating mga kasamahan sa industriya ng maritime lalo na sa PCG ay nakatanggap ng plaque ng pagkilala ang PMO Western Leyte Biliran at TMO Maasin. Ito ay tinanggap ni na SPPI Christine Joy D. Duran, Acting Division Manager ng Port Police Division at TMO Maasin Division Manager Jonah B. Tabinas. Kabilang din sa binigyan ng plaque ng pagkilala ang ibang mga stakeholders gaya ng mga shipping lines. Samantala, sinisigurado naman ng PMO Western Leyte Biliran ang patuloy na pagsuporta sa mga layunin ng ating mga kasamahan sa industriya ng maritime upang sama-sama nating makamit ang ating sinumpang layunin at misyon sa pamamagitan ng epektibong serbisyo publiko. Anta Roquin para sa PPA TV. Silipin naman natin ang Mindoro. Port Management Office ng Mindoro at Department of Environment and Natural Resources Mimaropa nagsanipuwersa na isulong ang pag-utos sa mga aplikante ng permits na magtanim sa bisa ng Memorandum of Agreement o MOA ditong Asiko ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang ibang detalye ibabahagi sa inyo ni Cara Perdito. Nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang Port Management Office ng Mindoro at Department of Environment and Natural Resources, Mimaropa Region tungkol sa Philippine Ports Authority Administrative Order No. 14/2020 na mandatory tree and mangrove planting as a condition for the issuance of accreditation, certificate of registration, appointment or award of contract of renewal or extension na niladaan ng kanilang mga opisyales nito 5 ng Oktubre sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Nakasaad sa MOA ang kasunduan na pag-igting ang pagtalima ng mga aplikante sa mga nasabing dokumento alinsunod sa AO 14/2020 na nilagdaan ni General Manager J. Santiago noong December 18, 2020. Dumalo sa nasabing MOA contract signing sina Port Manager Engineer Elvis R. Medalla at OIC Mimaropa Regional Executive Director Felix S. Mirasol Jr. Ang MOA ding ito ay nagsisilbing pagtalima sa Executive Order No. 26 Series of 2011 at 193 Series of 2015 o ang Enhanced National Greening Program. Sino manghihingi ng mga nasabing dokumento ay obligahin na magtanim ng hindi bababa sa 1,000 seedlings. Magpapasa din ng mga individual o grupo na nag-request ng permits ng Certificate of Completion mula sa DES
DENR, patunay na nag-comply sila sa requirement na nasabing ahensya. Kara per dito para sa PPA TV. Gusto niyo bang pumasyal malapit sa Pantalan o malaman ang masasarap na pagkain habang hinihintay ang inyong biyahe? Tara at silipin ang natatanging ganda ng Marikina at puntahan ang masasarap na kainan sa culinary capital of the Philippines, Pampanga. Abangan ang must-try food trip sa Porch Coffee sa Clark, Pampanga at pati na ang mga special guest sa Lafang. Maradyaw na adlaw sa Ijuhurot! Magandang araw sa inyong lahat! Shoutout po sa lahat na gustong mag-summer escapade ngayong 4 months. Tara na! Pasyal tayo sa probinsya ng Surigao del Norte! Hanap mo ba ay surfing, island hopping, skateboarding, and snorkeling? O di kaya ay jellyfish swimming at food tripping? Or just a simple yet breathtaking sunset watching? Name it, we have it! Pero ingat lang, dahil sa sobrang ganda, baka maiwan ang puso mo. Dito sa Surigao del Norte! Magandang araw mga kabiyaheros, travel buddies at pasyalan partners sa bawat sulok ng Pilipinas. Oktubre pa lamang pero ramdam na ang Christmas feels dahil na rin sa mga nagagandahang Christmas decor sa mga shopping malls at department stores. Speaking of shopping, nandito tayo ngayon sa shoe capital of the Philippines, walang iba kundi ang Marikina. Kaya tara na, pasyal tayo! Simulan natin ang pasyalan dito sa Marikina Freedom Park. Ang park ay nasa harap lamang ng Marikina City Hall at ng bagong Marikina Legislative Building. Favorite spot ito ng mga nais mag-unwind even during midday dahil napakaaliwalas ng ambience nito. Ang park ay natatakpan ng mga puno kaya naman halos puno ng mga tao ang mga benches ng park. Marami din sa mga kabataan ay dito nag-e-ensayo ng kanilang mga dance routines at theater performances. Ang ilan pa nga sa mga kabataan dito ay binigyan tayo ng mainit na pagtanggap sa kanilang napakagandang lungsod. At mula sa mga Marikenyo, just a few steps from the Marikina Freedom Park ay mararating mo ang Marikina Sports Center. Nitong Agosto ay muling binuksan sa publiko ang Sports Center matapos itong pansamantalang isara upang magsagawa ng refurbishment sa mga pasilidad nito bilang paghahanda sa palarong pambansa. Good news para sa lahat ng mga sports buffs all over the metro dahil bukas ang Sports Center 24/7. Sulit na ang 10 piso na bayad for general admission dahil sa mga pinagandang pasilidad ng Sports Center. Para sa mga facility rates sa paggamit ng swimming pool, basketball gym, outdoor courts at iba pang facilities, bisitahin lamang ang Facebook page ng Marikina Sports Center. Tara at puntahan natin ang Marikina Riverbank Center na isa sa mga kilalang shopping center dito sa Marikina. Nandito tayo ngayon sa loob ng Riverbank Center at dito ay sari-sari ang makikita at pwede mong bilhin. Ang Riverbank Center ay itinayo sa isang 23-hectare site na dating industrial area sa Marikina at nooy kinatatayuan ng Universal Textile Mills Factory. Ngayon, isa na itong commercial at tourist hub ng lungsod. Ang Riverbank Center ay sikat sa mga shopaholics dahil sa dami ng outlet stores dito kung saan ang presyo ng mga kilalang brands ay higit na mas mababa kumpara sa presyo sa regular stores. At syempre, bilang shoe capital ng bansa, makikita sa loob nito ang Marikina Shoe Gallery featuring the latest designs ng mga local shoe manufacturers. Syempre, hindi papahuli ang mga gawang Pinoy at produktong Marikina na garantisadong matibay. Main attraction din sa loob ng Riverbank Center ang pares ng higanting sapatos na may sukat na 5.29 metrong haba at 2.37 metrong lapad. Sunod naman nating puntahan ang Marikina River Park. Sa tabi ng Riverbank Center ay makikita ang Marikina River Park. Ito na yata ang pinakasikat na atraksyon o pasyalan dito sa Marikina na nasa tabi ng 11 km na Marikina River. Makikita rin dito ang mga paluto-style restaurants at mga pop-up stores na dinarayo ng mga namamasyal mula sa mga karatig lugar ng Marikina. Araw-araw, lalo na sa umaga at hapon, ay dito nag-eehersisyo ang mga tao. Ang park ay mayroon ding outdoor amphitheater
kung saan ginaganap ang iba't ibang cultural at entertainment shows, sports tournaments at community activities ng lungsod ng Marikina. Para naman sa mga mahilig magbisikleta, meron ding ditong rent a bike. Sa murang halaga ay may enjoy mo ang paglibot sa Marikina River Park gamit ang Japanese bike tulad nito. There you go guys! Nalibot na natin ang ilan sa mga pasyalan dito sa Marikina City. At kung nabitin kayo sa pasyal natin today, don't worry dahil marami pa tayong pupuntahang mga lugar. Kaya abangan ang mga susunod nating videos. Sa ngalan ng Philippine Ports Authority o PPA, ako po si Gil, ang inyong travel buddy at kakwentuhan dito sa Pasyal Tayo. Dahil ikaw ang bida sa kwento ng biyahe mo. Paalam! Lafang Season 2 Pampanga Edition with Lucy Bells. Hi guys! Andito tayo ngayon sa Clark, Pampanga. Dito mismo sa Porch Coffee kung saan may masarap na kainan ng pang-agahan at coffee na must try. Alam nyo ba na napakalayo nga ito sa ating mga pantalan, pero para ito sa ating mga taga-Norteng friends na babiyahe mula sa Northport Passenger Terminal natin. Alam nyo ba na must stop tong Clark, Pampanga dahil bukod sa napakagandang pasyalan, meron din silang mga masasarap na kainan. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na! Hi guys! So, nandito na kami ngayon sa loob ng Porch Coffee at ilaan nyo ko lang try namin. Napakasarap na Milo Dinosaur. At ito naman. Ano yung sa'yo, babe? Parang pares lang tayo. Ito ay grilled cheese which is best seller daw sa kanila. Ayan, kitang-kita nyo naman na sa labas pa lang, oh, may cheese na. Ayan. Yung sauce nila, It's like honey. Parang siyang honey. na medyo liquid. Ayan. Runny siya. Honey ba ito? Let's try. So ito, perfect talaga itong stopover para sa mga friends natin sa Norte na galing ng Northport Passenger Terminal. Kasi lalo na kung pauwi kayo ng probinsya nyo at naghahanap kayo ng maganda yung ambience. Yung ambience ito para sa Tagaytay lang. Parang breakfast at Antonio. Oh, look at that cheese. Talaga naman nag-melt. Parang yung strawberry jam, yung sasawan. Cheers! Parang akala ko nangalahati na sa'yo agad. Ma'am, tubig niyo po. Ay! Yun po. May special guest po tayo. Ayan, naiatuloy kami. Iba yung Porch Coffee kasi yung nagsaserve dito. Grabe, General Manager. Biruin niyo yun? Nag-serve ng water. tubig. Diba? Kakabahan ka pala dito kumain. Mas executive ka pa sa executive. Pero in fairness talaga, Tikman natin yung tubig na sinerve ng General Manager ng let's go. Ang sarap ng tubig na sinerve ng General Manager. Grabe. Parang Napakasarap. May something talaga. Grabe po yung mga nag-serve dito. Tignan niyo naman. Pero sila po dapat yung kumakain dito. Ube grilled cheese tsaka kimchi. Tignan niyo. Ito, original grilled cheese. Parang last hopper na po namin ito. Sobrang dami. Kakatayin na po ata kami mamaya. Parang huling-huli na po ata ito. Diba ang dami namin special guest ngayon sa episode ito? Mga malaking tao. Tuloy natin yung Milo Dinosaur. Ako ayoko nagugula yung design mo. Hindi pa ako nakakatignan ng Milo Dinosaur sa Manila. Ang ganda ng straw.
Yaman. Glass. Kasi doon sa may labas ng porch ko, ang lawak ng ng Football field. ng field na pwede ka talagang tumakbo. So after mag-jogging or whatsoever, mag-zumba, kung ano man activity, pwede ka pumunta dito. Kasi grabe, napakaganda, napakaaliwalas. At napakarami nilang uri ng Ng breakfast. sandwiches. Ng breakfast, may croissant, may mga bukod pa sa grilled cheese na bestseller nila. Meron din silang mga rice meal na pwedeng deliver. Ang sarap ng combination ng cheese at strawberry jam. Yung Milo Dinosaur nila, hindi siya sobrang tamis. Tama lang siya. For me, kasi may sweet tooth ako. So, para sa akin, tama lang to. Pero, ikaw ba, Lucy? May ko ba sa matamis? Hindi masyado. Pero matamis siya para sa'yo. Sakto lang naman kasi hindi minalo eh. Nakikita niyo ba? Siya kang halong-halo. Ayaw nga nagugulo yung design. Kaya ka nakikita lang. Huwag kang maganda. So, ganun. Ayun, tingnan mo. Spokesperson. Nakita niyo yung nag-abot ng tissue na yun? Napaganda yun, ha? Grabe, sobrang ganda nung nag-abot ng tissue. Mabibilang ko na lang talaga ako dito. Ba't yung mag-waitress na lang tayo dito, be? What if parang hindi namin deserve yung pagkain dito sa iyong 100? Moment of truth para sa rating. Lucy. Ako 5, to be honest. Kasi the fact na hindi ako masyadong mahilig sa strawberry jam. Masarap yung strawberry jam nila pag pinartner doon sa sa grilled cheese. And yung Milo, sakto na yung tamis sa akin. I don't know, pero may hindi siya lasang ganun ka Milo. May something hindi siya basta Milo lang. I think may nilalagay pa sila na secret ingredients para mas the more na sumisip-sip ka, or mas the more na umiinom ka, the more na umiinom ka talagang maubos mo hanggang sagad. Ganun. Ako una sa lahat. 5/5 spoons din siya for me. Kasi isipin mo yung mga nag-abot ng tubig, yung pagkain at ng tissue, bigatin, grabe. May ka na lang talaga. Ikaw na lang mismo may niya. And para sa food naman, madami na natikman kong sandwich. Mahilig kasi ako sa mga sandwich. Mahilig ako sa, yung sikat kasi ngayon yung mga egg sandwich, diba? Yung mga kimchi, golden, ganun. For me, yung unique for this sandwich is the sausawan talaga. Kasi iba naman, stand-alone na lang yung mga sandwich nila eh. Like, it is what it is. Meron lang silang egg, pero wala silang sausawan. So, pinaka nag-stand yung sausawan nila. And yung Milo Dinosaur, since sweet tooth ako, may talaga ako sa matamis as in. Nagustuhan ko rin siya kasi nasatisfy niya yung pag-crave ko sa matamis. Saka yung ambience, in fairness. Sino yun? Ako pa yung nag-iri. Ambience. Sorry pa, kailamera kasi ako. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito sa episode na to. Oo, pero totoo yun. Ang ganda ng ambience ng lugar. Very Tagaytay-ish yung itsura. Very breakfast Antonios. And super perfect to sa mga gagawin na dito sa Clark, Pampanga. Kasi gusto mo lang mag-relax, gusto mo lang na magtakbo-takbo yung anak mo sa labas. Kasi napakalawak talaga ng field. Ito, ipapakita ni Ken. Football field niya. So, perfect talaga to para sa mga family, sa mga dito sa Luzon, sa mga taga-Norte natin friends. So, super, super duper must try. Love trip, food trip, at kahit ano pang trip, siguradong dito, masaya ka na, busog ka pa. Bye! At dito po nagwawakas sa makabuluhang talakayan ng mahalagang kaganapan sa loob at labas ng pantalan. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat sa ating biyahe ngayon sa mga pantalan. Inaabisuhan po natin ng mga kababayan natin na i-check ang PPA social media accounts para sa oras-oras na update sa kalagayan ng inyong mga biyahe. Makakaasa po kayong naka-standby at alerto ang mga kawani ng PPA sa anumang sitwasyon. Dahil sa PPA, naniniwala tayo ang pagbangon, pag-unlad ay abot tanaw. Makakaasa po kayong walang patid ang aming pagbibigay serbisyo.
Dahil sa PPA, naniniwala tayong ang pagbangon, pag-unlad ay abot tanaw. Makakaasa po kayong walang patid ang aming pagbibigay serbisyo. Sabahan niyo po kami sa ating susunod na balitaan. Ako po si Eunice Samonte at ito ang PPA Ngayon.